Kapatid, it's so good to have you here. Alam mo, may mga pagkakataon sa buhay na parang hindi mawawala ang sakit. Sobrang bigat na walang nagbabago. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi. Ngunit ang kagalakan ay darating sa umaga. Binubuksan ng Diyos ang isang landas tungo sa tagumpay para sa iyo ngayon. At ang inalis ay ibabalik ng sagana. Ito ay hindi lamang isang pangako. Ito ang katotohanan na magpapanumbalik ng ayong pananampalataya ngayon. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras ngayon. Marahil ay nawalan ka ng isang mahalagang bagay, maaaring pera, maaaring kalusugan, maaaring isang pagkakataon na matagal mo nang hinihintay. At sa kaibuturan ko, nagtataka ka. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit parang habang sinusubukan ko, mas nagiging mahirap ang mga bagay? Naiintindihan ko ang sakit na ito. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng gumising sa kalagitnaan ng gabi na may mabigat na puso. Tingnan ang iyong katotohanan at pakiramdam na parang may ninakaw mula sa iyo. Ngunit ngayon, aking kaibigan, nais kong malaman mo ang isang bagay na magbabago sa pananaw mo sa sandaling ito. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. At kung ano ang tila isang wakas, ay talagang simula ng isang malakas na pagpapanumbalik. Sinasabi ng Biblia sa mga awit, Kabanata 30, talata 5, ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Nangangahulugan ito na ang iyong sakit ay may expiration date. Ang paghihirap na nararanasan mo ngayon ay hindi permanente. Itinakda na ng Diyos ang pagtatapos ng panahong ito ng pagluha at naghahanda siya ng isang bagay na mas dakila kaysa sa iyong naiisip. Naisip mo na ba na ang sandaling ito ng pagkawala ay kailangan para bigyan ka ng Diyos ng isang bagay na mas mabuti? Minsan, kailangan niyang alisin ang maliit sa kamay mo para mabigyan ka ng sagana. Minsan, kailangan niyang magsara ng pinto para mabuksan ang landas na hindi mo alam na nag-e-exist pala. At alam kong mahirap magtiwala kapag ang lahat ay parang naguguho. Alam kong mahirap paniwalaan kapag hindi nadagdagan ang mga bayarin, kapag nagsara ang mga pinto, kapag binigo ka ng mga tao. Ngunit tiyak sa sandaling iyon na nais ng Diyos na panatilihin mong nag-aalab ang iyong pananampalataya. Dahil ang iyong tagumpay ay hindi nakasalalay sa nakikita mo ngayon. Ito ay nakasalalay sa kung ano ang inihanda na ng Diyos para sa iyo. Ngayon makakatanggap ka ng mensahe na magpapatahimik sa iyong puso at magpapakita sa iyo na malapit ng ibalik ng Diyos ang lahat ng kinuha sa iyo. Paramihin lamang. Mauunawaan mo kung bakit kailangan ang sandaling ito ng sakit at kung paano ito ginagamit ng Diyos para dalhin ka sa isang bagong antas ng pagpapala at layunin. Kaya manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang mensaheng ito ay maaring eksaktong sagot na hinihintay mo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Kung sa tingin mo ay nakikipag-usap sa iyo ang Diyos ngayon, pumunta sa mga komento at sumulat. Inaangkin ko ang pagpapanumbalik ng Diyos sa aking buhay. Ipahayag ito ng may pananampalataya, kapatid, sapagkat ang bawat salitang binibitawan mo sa espiritual na mundo ay may kapangyarihan at ako ay naririto na nananalangin kasama mo. Ngayon gusto kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay tungkol sa kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kapag nawalan ka ng isang bagay, kapag may kinuha sa iyo, hindi iyon ang katapusan ng kwento. Sa katunayan, maaari itong maging simula ng isang supernatural na pagpapanumbalik. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong nawala ang lahat at pagkatapos ay nakatanggap ng doble, triple, higit pa kaysa dati. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang espiritual na prinsipyo. Laging saganang ibinabalik ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Tingnan ang nakasulat sa Joel, Kabanata 2, versikulo 25.
ibabalik ko sa iyo ang mga taon na kinain ng balang. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na may kapangyarihan ng Diyos na ibalik ang nawalang oras, nawalang mga pagkakataon, nawalan ng mga mapagkukunan. Hindi lamang niya sila pinapalitan, pinarami niya sila. Maaring nawalan ka ng pera ngunit tuturuan ka ng Diyos kung paano tunay na umunlad. Maaring napalampas mo ang isang pagkakataon, ngunit ang Diyos ay magbubukas ng mga pinto para sa iyo na walang sino man ang maaaring, Sarah, maaaring nawala ang iyong kapayapaan. Ngunit ibabalik ng Diyos ang iyong isip at bibigyan ka ng kalinawan na hindi kailanman. At alam mo kung bakit, dahil walang sinasayang ang Diyos sa buhay mo. Bawat luha mo, bawat gabi ng dalamhati, bawat sandali ng kawalan ng pag-asa, lahat ng iyon ay ginagamit niya upang ihanda ka para sa isang bagay na mas dakila. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay humuhubog sa iyong pagkatao. Ang kahungkagan na nararanasan mo ngayon ay nagtuturo sa iyong puso na pahalagahan ang tunay na mahalaga. Alam kong mahirap paniwalaan ito kapag nasa kalagitnaan ka ng bagyo. Ngunit hinihiling ko sa iyo, huwag sumuko ngayon dahil ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. At kapag dumating ito, babalikan mo at mauunawaan mo kung bakit pinahintulutan ka ng Diyos na maranasan ang lahat ng ito. Ang sabi ng Biblia sa Roma, Kabanata 8, versikulo 28, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Nangangahulugan ito na kahit ang mga pagkalugi, kahit pasakit, kahit na ang pinakamahirap na sandali, ginagamit ng Diyos ang lahat ng iyon upang akayin ka sa isang lugar ng kasaganaan at layunin. Kaya huwag mong tingnan kung ano ang kinuha sa iyo na parang katapusan na. Tingnan mo ito na para bang ito ang simula ng isang bagong bagay dahil sorpresahin ka ng Diyos. At kapag dumating ang pagpapanumbalik, malalaman mong sulit ang paghihintay. Ngayon, bago ko ipakita sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang na proseso kung paano mo mailalagay ang iyong sarili upang matanggap ang pagpapanumbalik na ito, kailangan mong malaman ang isang makapangyarihang kwento na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Dahil kapag naunawaan mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng taong ito, malalaman mo na magagawa rin niya ito para sa iyo. Manatili sa akin. Ang taong ito ay ganap na nawala ang lahat sa isang araw. Lahat ng itinayo niya sa paglipas ng mga taon, naglaho. Ang kanyang kayamanan, ari-arian, hayop, tagapaglingkod, lahat ay kinuha at para bang hindi iyon sapat, nawala sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang mga anak. Isipin ang sakit, isipin ang kawalan ng pag-asa. Siya ay nasa tuktok ng kanyang buhay, iginagalang, maunlad, pinagpala, at biglang gumuho ang lahat. Nagsimulang magduda sa kanya ang mga tao sa paligid niya. Inakusahan siya ng kanyang mga kaibigan. Iminungkahi ng sarili niyang asawa na sumuko siya sa Diyos. Siya ay nagkasakit, natatakpan ng mga sugat, nakaupo sa abo na walang natira. At alam mo kung ano ang pinakamasakit. Hindi niya maintindihan kung bakit. Wala naman siyang ginawang mali. Siya ay isang matuwid na tao, may takot sa Diyos, matuwid sa kanyang mga kilos. At gayon paman, lahat ay kinuha sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit na iyon, sa gitna ng lahat ng pagkawalang iyon, gumawa siya ng isang bagay na nagpabago sa lahat. Pinanatili niya ang pananampalataya. Kahit na tila tahimik ang Diyos, kahit na walang sagot, kahit na ang lahat sa paligid niya ay sinabihan siyang sumuko, patuloy siyang nagtiwala. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Hindi lamang ibinalik ng Diyos ang nawala sa kanya, ngunit ibinalik niya ito ng 2 beses. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng doble ng lahat ng mayroon siya noon. Doblehin ang kayamanan, doblehin ang blessings, at higit pa riyan, binigyan siya ng Diyos ng mga bagong anak, bagong pamilya, bagong saya. Ito ang kwento ni Job. At kung
Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Job? Magagawa din niya sa buhay mo, kapatid. Dahil ang Diyos na nagpanumbalik kay Job ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Hindi siya nagbago. Siya ay patuloy na Diyos ng pagpapanumbalik, ang Diyos na nagbibigay pabalik ng sagana, ang Diyos na nagpapalit ng sakit sa tagumpay. Kaya't kung ikaw ay dumaranas ng panahon ng pagkawala ngayon, kung ito ay pakiramdam na ang lahat ay kinuha sa iyo, gusto kong malaman mo, ang iyong mga luha ay hindi permanente. Ang iyong sakit ay may expiration date at ang Diyos ay naghahanda ng napakahusay na pagpapanumbalik na masasaksihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kaya nga, pumunta sa mga komento ngayon at sumulat. Naniniwala ako sa pagpapanumbalik ng Diyos para sa aking buhay. Ipahayag ito ng may pananampalataya sapagkat ang Diyos ay nakikinig sa iyong bawat salita. Ngayon gusto kong ipaliwanag sa iyo ang isang bagay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mahihirap na sandali sa iyong buhay. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, hindi ito walang kabuluhan. Ito ay may layunin. At kapag naunawaan mo ang layuning iyon, nagbabago ang lahat. Ang sabi ng Biblia sa Santiago, unang kabanata, mga talatang 2 hanggang 4. Isipin ninyong lubos na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para palakasin ka. Ginagamit niya ang sakit para ihanda ka. Ginagamit niya ang pagkawala upang ituro sa iyo ang isang bagay na hindi mo matututuhan kung hindi man. Pag-isipan ito, kung hindi ka pa nakaranas ng kahirapan sa pananalapi, pahahalagahan mo ba ang paglalaan ng Diyos? Kung hindi ka pa nakaharap sa mga oras ng kakapusan, mauunawaan mo ba ang kahalagahan ng pamamahala ng kung ano ang mayroon ka? Kung hindi mo pa naramdaman ang bigat ng kawalan ng katiyakan, magtitiwala ka ba sa Diyos tulad ng ginagawa mo ngayon? Ang katotohanan ay ang sakit ay nagbabago sa iyo. Pinapalaki ka nito, inaalis ka nito sa iyong comfort zone at dadalhin ka sa isang bagong antas ng espiritual at emosyonal na kapanahunan. At kapag dumating ang panunumbalik at darating ito, magiging handa kang tanggapin at pamahalaan ang lahat ng mayroon ng Diyos para sa iyo. Dahil maraming beses, hindi kayang ibigay ng Diyos ang gusto niyang ibigay sa iyo. Dahil hindi ka pa handa, wala ka pang tamang pag-iisip, wala ka pang kinakailangang karunungan, kaya hinahayaan ka niya na dumaan sa proseso ng paghahanda. At ang prosesong ito ay hindi madali, masakit, nakakapagod. Nagtatanong ito ng mga bagay-bagay. Ngunit sa huli, kapag lumingon ka sa nakaraan, napagtanto mong sulit ito. Dahil hindi na kayo ang parehong tao, lumaki ka na, nag-mature ka na, natutunan mong magtiwala sa Diyos sa paraang hindi mo kailanman pinagkatiwalaan noon. Kaya huwag mong tingnan ang iyong sakit bilang parusa. Tingnan ito bilang paghahanda. Ang Diyos ay humuhubog sa iyo, nagpapalakas sa iyo, nagbibigay daan sa iyo upang makatanggap ng isang bagay na mas malaki kaysa sa nawala sa iyo. At pagdating ng araw na iyon, magpapasalamat ka sa Diyos sa bawat luha, sa bawat mahirap na sandali, sa bawat gabi ng dalamhati. Dahil lahat ng iyon ay nagdala sa iyo sa kung nasaan ka ngayon. Ang sabi ng Biblia sa Isaias Kabanata 61, talatang 3, ipinadala ako ng Panginoon upang bigyan ka ng putong ng kagandahan sa halip na abo, ng langis ng kagalakan sa halip ng pagluluksa, ng damit ng papuri sa halip ng diwa ng kawalan ng pag-asa. Pangako yan, kapatid, ipapalit ng Diyos ang iyong abo sa korona. Ipagpapalit niya ang iyong pagluluksa sa saya. Ipagpapalit niya ang iyong paghihirap ng papuri. At hindi lang iyon isang magandang salita. Ito ang katotohanan. Ito ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay ngayon, kahit na hindi mo pa ito nakikita. Kung pinalalakas ng mensaheng ito ang iyong pananampalataya, kung nakakaramdam ka ng pag-asa na muling isinilang sa iyong puso,
Iwanan ang iyong tulad ngayon bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos para sa salitang ito. At mag-subscribe sa channel, buhayin ang kampana, dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga paghahayag na magbabago sa iyong espiritual at pinansyal na buhay. Kaya ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano mo praktikal na mailalagay ang iyong sarili upang matanggap ang pagpapanumbalik na mayroon ang Diyos para sa iyo. Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay totoo. Mangyayari ito, ngunit kailangan mong maunawaan ang isang bagay na mahalaga. Mayroon kang papel dito. Ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi, ngunit kailangan mong gawin ang sa iyo. Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo sa praktikal na paraan kung paano mo mailalagay ang iyong sarili upang matanggap ang lahat ng nais ibigay sa iyo ng Diyos. Una, i-renew ang iyong isip. Ang sabi ng Biblia sa Roma, 12 kabanata, 2 talata, huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung patuloy kang mag-iisip tulad ng dati, magpapatuloy ka sa pamumuhay tulad ng dati. Ngunit kung babaguhin mo ang iyong pag-iisip, kung sisimulan mong makita ang mga bagay sa paraang nakikita ng Diyos, magbabago ang lahat. Nangangahulugan ito na ihinto ang pagtutuon sa kung ano ang nawala sa iyo at simulang tumuon sa kung ano ang inihahanda ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pagtigil sa pagdadalamhati at pagsisimulang magpahayag. Nangangahulugan ito na huminto sa pagdududa at magsimulang maniwala. Pangalawa, magpasalamat sa gitna ng sakit. Alam kong mukhang mahirap ito, ngunit ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan sa espiritual na mundo. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos kahit sa gitna ng sakit, sinasabi mo, nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong ikaw ang may kontrol. Alam kong may magandang darating dito. Ang sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians kabanata 5, versikulo 18, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Hindi ito pagpapasalamat dahil sa sakit. Nagpapasalamat ito sa gitna ng sakit dahil alam mo na ang Diyos ay gumagawa. Pangatlo, maging tapat sa maliliit na bagay. Kahit na marami kang nawala, maging tapat sa maliit na natitira. Dahil binabantayan ng Diyos kung paano mo pinangangasiwaan kung ano ang mayroon ka. At kapag nakita niya na tapat ka sa maliit, pinagkakatiwalaan ka niya ng marami. Ang sabi ng Biblia sa Lucas kabanata 16 versikulo 10, ang sino mang tapat sa maliliit na bagay ay magiging tapat din sa malalaking bagay. Kaya alagaan mong mabuti kung ano ang mayroon ka ngayon kahit maliit ito, dahil ito ay paghahanda para sa kasaganaan na darating. Ika-4, ipagpatuloy ang paghahasik. Huwag tumigil sa pagbibigay. Huwag tumigil sa pagtulong. Huwag tumigil sa pagiging mapagbigay. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Galacia, kabanata 6, talata 7, kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kaniyang aanihin. Kung maghahasik ka ng kakapusan, mag-aani ka ng kakapusan. Ngunit kung maghahasik ka ng kabutihang loob, aani ka ng sagana. At ika-5, panatilihing nagniningas ang iyong pananampalataya kahit gaano pa katagal, kahit ilang beses kang matuksong sumuko. Patuloy na magtiwala sa Diyos dahil siya ay tapat, hindi siya nabigo. At kung ano ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay na maaaring magbukas ng iyong mga mata sa kaunlaran. Maraming tao ang nakulong sa isang siklo ng sakit at limitasyon sa pananalapi. At baka isa ka sa kanila ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil walang nagturo sa iyo kung paano ihanay ang iyong isip at diwa sa tamang mga prinsipyo upang tunay na umunlad. Ito ay nasa isip na naghanda ako ng isang praktikal at transformative na mapagkukunan na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano lumampas sa mental at espiritual
na mga bloke na pumipigil sa iyo na umunlad. Ito ay magtuturo sa iyo kung paano ihanay ang iyong pag-iisip sa matalino, prosperity-oriented na mga saloobin at bibigyan ka nito ng simple at praktikal na mga diskarte na bumubuo ng mga tunay at pangmatagalang resulta. Ang material na ito ay nilikha para sa mga pagod na sa pamumuhay sa parehong siklo ng kakulangan at nais na magsimula ng isang bagong yugto ng paglago at kalinawan sa pananalapi. Huwag mong ipagpaliban, kapatid. Ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at ito ay maaring sa iyo na ngayon. Gawin ang 2026 na pinakamaunlad na taon ng iyong buhay. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, ang iba ay nag-a-apply na nito at umaani ng mga gantimpala. Kung babalikan ang pinag-uusapan natin, kapag ipinwesto mo ang iyong sarili sa tamang paraan, kapag na-renew mo ang iyong isip, kapag pinananatili mo ang iyong pananampalataya, sorpresahin ka ng Diyos. Darating ang panunumbalik at ito ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. Ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na makapangyarihan tungkol sa kung paano ibinabalik ng Diyos. Hindi lang niya ibinabalik ang kinuha sa iyo. Ibinabalik niya ito ng sagana. Tingnan ang nakasulat sa Efeso, Kabanata 3, versikulo 20. Ngayon sa Kaniya na makagagawa ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kaniyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay hindi limitado ng iyong imahinasyon, hindi siya nalilimitahan ng iyong mga kahilingan. Lumalampas siya. Maaaring hinihiling mo sa Diyos na ibalik sa iyo ang nawala sa iyo. Ngunit higit pa riyan ang nais niyang ibigay sa iyo. Maaaring hinihiling mo sa Kanya na ibalik ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ngunit nais niyang turuan ka kung paano tunay na umunlad. Maaaring hinihiling mo sa Kanya na pawiin ang iyong sakit, ngunit nais niyang bigyan ka ng kagalakan na hindi mo pa nararanasan. At alam mo kung bakit, dahil ang Diyos ay mapagbigay. Hindi siya madamot, hindi lang sapat ang ibinibigay niya sa iyo, nagbibigay siya sa iyo ng sagana. Ang sabi ng Biblia sa Juan Kabanata 10, 10 talata, Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Iyan ay isang pangako mula kay Jesus. Nais niyang mamuhay ka ng buo. Nais niyang maranasan mo ang kasaganaan sa bawat lugar ng iyong buhay. Kaya huwag limitahan ang Diyos. Huwag mag-isip ng maliit. Huwag kang maniwala na ibibigay lamang niya sa iyo ang mga pangunahing kaalaman. Dahil siya ang Diyos ng higit sa sapat. Siya ang Diyos ng kasaganaan. Siya ang Diyos na nagbubuhos ng di masusukat na pagpapala sa mga nagtitiwala sa Kanya. At kapag ang panunumbalik na iyon ay dumating at ito ay darating, iyong lilingon at matanto na ang lahat ng nawala sa iyo ay maliit kumpara sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil lagi siyang gumagawa ng higit pa, palagi siyang nagsusurprise, palagi siyang lumalampas sa iyong mga inaasahan. Isinalaysay sa Biblia ang kwento ni Pedro na nangingisda buong magdamag at walang nahuli. Siya ay pagod, bigo at panghinaan ng loob. Ngunit nang si Jesus ay sumakay sa bangka at sinabi, ihulog ang lambat, si Pedro ay sumunod. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Ang lambat ay napuno ng isda na halos mabali. Nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya kailangan nilang tumawag ng isa, pangbangka para tumulong. Iyan ang ginagawa ng Diyos, kapatid. Binabago niya ang iyong kakulangan sa kasaganaan. Binabago niya ang iyong pagkawala sa pakinabang. Binabago niya ang iyong mga luha sa kagalakan. At kapag siya ay kumilos, siya ay kumikilos sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Siya ay kumikilos sa paraang siya lamang ang makakaya. Kaya huwag kang susuko, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pangakong ito ay tapat. Tutuparin niya ito. At kapag ginawa niya ito, masasaksihan mo ang kanyang kabutihan sa buong buhay mo.
Kung naniniwala ka sa pagpapanumbalik na ito, kung nararamdaman mo sa iyong puso na ibabalik ng Diyos ang lahat ng sagana, pumunta sa mga komento ngayon at sumulat. Tinatanggap ko ang kasaganaan ng Diyos sa aking buhay. Ipahayag ito ng may pananampalataya sapagkat ang Diyos ay nakikinig. Ngayon bago ko ipakita sa iyo ang huling punto, may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa timing ng Diyos. Alam kong maaring nagtataka ka, kailan ito mangyayari? Kailan ko makikita ang pagpapanumbalik? Kailan magbabago ang buhay ko? At naiintindihan ko ang pagkabalisa na iyon. Naiintindihan ko na ang pagnanais na makita ang mga bagay na nangyayari ng mabilis. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Ang oras ng Diyos ay perpekto. Hindi siya nahuhuli. Siya ay hindi kailanman maaga. Kumikilos siya sa tamang oras. Sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes, Kabanata 3, unang talata, may panahon para sa lahat ng bagay at isang panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay may tamang oras para sa lahat ng bagay sa iyong buhay at hindi siya kikilos bago ang takdang panahon. Dahil kung kumilos siya noon pa man, hindi ka magiging handa. At hindi siya kikilos pagkatapos ng takdang panahon dahil alam niya ng eksakto kung kailan mo siya kailangan. Kaya magtiwala sa oras ng Diyos. Kahit na parang sobrang tagal niya, kahit na tila hindi na matutupad ang pangako dahil gumagawa siya sa likod ng mga eksena, inihahanda niya ang lahat, inaayos niya ang bawat detalye upang kapag dumating ang pagpapanumbalik, ito ay magiging perpekto. Ang sabi ng Biblia sa Habakuk, Kabanata 2, talatang 3, sapagkat ang pangitain ay para pa sa takdang panahon, ngunit sa wakas ay magsasalita at hindi magsisinungaling. Bagaman ito'y maghintay, hintayin mo. Pangako ito, kapatid. Ang iyong pananaw ay matutupad. Darating ang iyong pagpapanumbalik. Maaring mukhang matagal, ngunit sa panahon ng Diyos ito ay mangyayari. At alam mo kung ano ang pinakamaganda? Kapag kumilos ang Diyos, kumikilos siya sa paraang malinaw na siya iyon. Walang duda. Hindi mo ito maipatungkol sa swerte, pagkakataon o pagkakataon. Kapag kumilos ang Diyos, alam ng lahat na siya iyon. Kaya huwag magmadali. Huwag pilitin ang mga bagay. Huwag subukang gawin ang mga bagay na mangyari sa iyong paraan. Dahil kapag sinubukan mong gawin ang mga bagay sa sarili mong oras, hahadlangan mo ang plano ng Diyos. Ngunit kapag naghihintay ka sa Kanyang oras, kapag nagtitiwala ka, kapag nagpapahinga ka sa Kanyang pangako, kung gayon, siya ay kumikilos sa isang supernatural na paraan. At kapag dumating ang araw na iyon, kapag nakita mo ang pagpapanumbalik na nangyayari sa iyong buhay, mauunawaan mo kung bakit ka pinaghintay ng Diyos. Malalaman mo na kailangan ang bawat araw ng paghihintay. Magpapasalamat ka sa Diyos sa hindi pagsagot sa iyong oras, ngunit sa Kanyang oras. Ang sabi ng Biblia sa Isaias Kabanata 40, talatang 31, ngunit silang umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y lilipad sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ito ay isang pangako para sa mga naghihintay. Babaguhin ng Diyos ang iyong lakas. Itataas ka niya, paliliparin ka niya ulit. Kaya huwag panghinaan ng loob. Huwag kang susuko, maghintay ka pa. Patuloy na magtiwala dahil malapit na ang iyong tagumpay. Masyadong makapangyarihan ang mensaheng ito para itago sa iyong sarili. May isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ito ngayon. Isang taong dumaranas ng sakit, pagkawala o panghihina ng loob. Ibahagi ang video na ito sa taong iyon. Dahil kapag nagbahagi ka ng salita ng Diyos, ikaw ay nagiging instrumento ng pagpapala sa buhay ng isang tao at pagpapalain ka ng Diyos para dito. Ngayon gusto kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Gusto kong angkinin mo ang pangakong ito. Huwag maghintay ng pasibo. Huwag mo na lang hintayin na mangyari ang mga bagay-bagay. Kailangan mong ideklara ito.
kailangan mong kumilos ng may pananampalataya. Ang sabi ng Biblia sa Marcos, 11 kabanata, versikulo 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo at ito'y magiging iyo. Nangangahulugan ito na kailangan mong maniwala bago mo makita. Kailangan mong ideklara ito bago ito mangyari. Kailangan mong kumilos na parang natanggap mo na ito. Kaya ngayon, nasaan ka man, gusto kong ipahayag mo ng malakas, inaangkin ko ang pagpapanumbalik ng Diyos sa aking buhay. Naniniwala ako na kung ano ang kinuha sa akin ay maibabalik ng sagana. Naniniwala ako na ang aking mga luha ay magiging kagalakan. Naniniwala ako na ang Diyos ay nagbubukas ng landas ng tagumpay para sa akin ngayon. Sabihin mo ito ng may pananampalataya, kapatid, dahil may kapangyarihan ang bibig mo. May autoridad ang iyong deklarasyon. At kapag ipinahayag mo ang salita ng Diyos, ang espiritual na mundo ay gumagalaw. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan, 18 kabanata, talata 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Nangangahulugan ito na ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Maaari silang magdala ng buhay o maaari silang magdala ng kamatayan. Maaari nilang buksan ang mga pinto o maaari nilang isara ang mga pinto. Kaya piliin mong mabuti ang sasabihin mo. Itigil ang pakikipag-usap tungkol sa kakapusan. Itigil ang pakikipag-usap tungkol sa kakulangan. Itigil ang pakikipag-usap tungkol sa pagkatalo. Pag-usapan ang tungkol sa kasaganaan. Pag-usapan ang tungkol sa probisyon. Pag-usapan ang tagumpay. Dahil kapag binibigkas mo ang salita ng Diyos, ikaw ay nanghuhula sa iyong sariling buhay. At gusto kong malaman mo, nakikinig ang Diyos sa bawat salita mo. Nakikita niya ang iyong pananampalataya. Iginagalang niya ang iyong deklarasyon. At tutuparin niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Kaya huwag kang susuko. Huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na magdeklara. Patuloy na maniwala. Patuloy na umaasa. Dahil ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Ang sabi ng Biblia sa Jeremias, Kabanata 20, 11 versikulo, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipagpaunlad ka at hindi ipahamak ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Pangako yan, kapatid. May mga plano ang Diyos para sa kaunlaran para sa iyo. Siya ay may mga plano para sa tagumpay. Siya ay may mga plano para sa pagpapanumbalik. At ang mga planong ito ay hindi mabibigo. Matupad ang mga ito dahil tapat ang Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. At kung ano ang kanyang ipinangako, kanyang gagawin. At isang paalala lamang, ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi nagdudulot ng pagbabago. Ang madiskarteng material na binanggit ko noon ay magagamit pa rin at makakatulong ito sa iyong isabuhay. Ang lahat ng ito sa isang tunay at layunin na paraan. Kung hindi mo pa ito na i-download, ang link ay nasa unang nakapin na komento. Huwag iwanan ito para sa ibang pagkakataon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sumusulong sa mga nananatiling walang pag-aalinlangan ay nakasalalay sa desisyon na ilapat ang kanilang natutunan. At ang desisyon na iyon ay maaaring sa iyo na ngayon. Alam mo, kapatid, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon. Lahat ng sakit na iyon, lahat ng pagkawala, lahat ng pagdurusa, hindi ito walang kabuluhan. Sa katunayan, nakakuha ka ng isang bagay na hindi mabibili ng pera, karunungan. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, 4 kabanata, talata 7. Ang pasimula ng karunungan ay ito, kumuha ka ng karunungan, at sa lahat ng iyong nakuha ay kumuha ka ng kaunawaan, at kailangan mong maunawaan ang isang bagay na mahalaga. May mga bagay na matutunan lamang sa pamamagitan ng sakit. May mga aral na dumarating lamang sa paghihirap. Kapag nawala ang nawala sa iyo, natutunan mo ang halaga ng mga bagay.
Natutunan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang mahalaga at kung ano ang kalabisan. Natutunan mo kung sino ang tunay na nasa iyong panig at kung sino ang interesado lamang sa kung ano ang mayroon ka. Natutunan mo na ang tunay na seguridad ay wala sa material na bagay kundi sa Diyos. Karunungan yan, kapatid, at ang karunungan na iyon ay sasamahan ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kapag dumating ang pagpapanumbalik, kapag binigyan ka ng Diyos ng higit pa kaysa sa dati, hindi ka kikilos sa parehong paraan. Hindi mo ito sasayangin. Hindi ka magtitiwala sa maling tao. Hindi mo ilalagay ang iyong seguridad sa mga bagay na maaaring kunin sa iyo. Sinasabi ng Biblia ang kwento ng alibughang anak na kinuha ang lahat ng kanyang mana at nilustay ito sa isang walang ingat na buhay. Nawala niya ang lahat. Naging mahirap siya, kaya kinain pa niya ang pagkain ng mga baboy. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Ang sakit na iyon ang nagpabago sa kanya. Dahil sa pagkawalang iyon ay nakita niya ang halaga ng kung ano ang mayroon siya. At nang bumalik siya sa bahay ng kanyang ama, hindi na siya ganoon. Natuto siya, nagmature na siya. At iyon ang nangyayari sa iyo ngayon. Tinuturuan ka ng Diyos sa pamamagitan ng sakit na ito. Inihahanda ka niya sa pagkawalang ito. At kapag pinanumbalik ka niya, magiging ganap kang ibang tao. Mas matalino, mas mature, mas handang panghawakan ang lahat ng ibibigay niya sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 17, talatang 3, ang tunawan ay para sa pilak at ang hurno ay para sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Ibig sabihin, dinadalisay ka ng Diyos. Siya ay nag-aalis ng mga dumi. Siya ang humuhubog sa iyong pagkatao. At kapag natapos na ang prosesong ito, magniningning ka na parang purong ginto. Kaya huwag mong tingnan ang sakit na ito bilang negatibo. Tingnan ito bilang isang pamumuhunan sa iyong hinaharap. Dahil ang karunungan na natatamo mo ngayon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng nawala sa iyo. Poprotektahan ka nito, gagabayan ka nito. Ito ay magpapaunlad sa iyo sa paraang hindi mo pa napaunlad noon. At alam mo kung ano ang mas malakas. Makakatulong ka sa ibang tao na dumaranas ng pinagdaanan mo. Maaaliw ka sa kaginhawaan na iyong natanggap. Magagawa mong magturo gamit ang karunungan na iyong natutunan. Dahil walang sinasayang ang Diyos sa buhay mo, kahit ang sakit. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Siya ay umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan upang ating aliwin ang mga nasa anumang problema sa pamamagitan ng kaaliwan na ating tinatanggap mula sa Diyos. Nangangahulugan ito na ang iyong kwento ay magiging isang patotoo. Ang iyong sakit ay magiging kasangkapan ng pagpapala sa buhay ng iba. Kaya itaas mo ang iyong ulo, kapatid, dahil hindi na kayo ang katulad mong tao bago ang pagsubok na ito. Lumaki ka na, nagmature ka na, naging mas matalino ka, at ang karunungan na ito ay magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo akalain. Ngayon, aking kaibigan, nais kong bigyan ka ng isang huling salita ng paghihikayat dahil alam kong hindi naging madali ang paglalakbay sa ngayon. Alam kong maraming beses ka nang napagod. Alam kong may mga pagkakataon na gusto mo nang sumuko, ngunit kailangan mong malaman, binibigyan ka ng Diyos ng lakas upang magpatuloy. Ang sabi ng Biblia sa Efeso, 6 na kabanata, 10 talata, sa wakas, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Napapansin mo ba ang sinasabi nito? Hindi ito palakasin ang iyong sarili sa iyong sariling lakas. Ito ay palakasin ang iyong sarili sa Panginoon dahil ang lakas na kailangan mo ay hindi nagmumula sa iyo. Ito ay nagmumula sa Diyos. At iyon ang nagbabago sa lahat dahil kapag sinubukan mong harapin ang mga laban ng buhay sa sarili mong lakas, napapagod ka, nadidismaya ka, panghihinaan ka ng loob. Ngunit kapag nakatagpo ka ng lakas sa Panginoon, kapag hinahanap mo ang kanyang lakas, ikaw ay nababago. Nakatanggap ka ng bagong paghihikayat, makakahanap ka ng lakas ng loob na magpatuloy.
Isinalaysay sa Biblia ang kwento ni David na dumaan sa isa sa pinakamahirap na panahon sa kanyang buhay. Kararating lang niya sa Ziklag at natuklasan na ang lungsod ay sinalakay, sinunog, at lahat ng kababaihan at mga bata, kabilang ang sarili niyang pamilya, ay dinala. At parang hindi pa iyon sapat, gusto siyang batuhin ng sarili niyang mga kawal. Pero alam mo ba kung ano ang sinasabi ng Biblia? Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Hindi niya pinalakas ang sarili sa mga sundalo. Hindi niya pinalakas ang sarili sa mga pangyayari. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. At ano ang sumunod na nangyari? Binigyan siya ng Diyos ng ganap na tagumpay. Nabawi niya ang lahat. Walang nawala. Yan ang susi, kapatid. Kapag ang lahat ay tila laban sa iyo, kapag iniwan ka ng mga tao, kapag ang mga pangyayari ay imposible, kailangan mong makahanap ng lakas sa Panginoon. Kailangan mong hanapin ang kanyang lakas dahil hindi kanya pinababayaan. Hindi kanya pinababayaan. Ang sabi ng Biblia sa Isaias, Kabanata 41, 10 talata, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay." Ito ay isang personal na pangako ng Diyos sa iyo. Siya ay kasama mo, pinapalakas kanya, tinutulungan kanya, sinusuportahan kanya. Kaya huwag mong tingnan ang laki ng problema. Huwag tingnan ang imposibilidad ng sitwasyon. Huwag mong tingnan yung mga taong iniwan ka. Tumingin sa Diyos. Tumingin ka sa Panginoon na siyang lakas mo. Tumingin sa isa na kayang gawin ang imposible. At kapag ginawa mo iyon, may mangyayaring supernatural. Makakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Mararamdaman mo ang tapang na hindi nagmumula sa loob mo. Madarama mo ang pag-asa na walang natural na kahulugan. Dahil yan ang nagpapalakas sa iyo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Filipos, 4 na kabanata, 13 bersikulo, "Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin." Hindi ito, "Kaya ko ang lahat ng bagay dahil malakas ako." Ito ay, "Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin." Ang lakas ay nagmumula sa Diyos. Ang kakayahan ay mula sa Diyos. Ang tagumpay ay mula sa Diyos. Kaya, ngayon gusto kong magsabi ka ng simple, ngunit makapangyarihang panalangin. Sabihin mo ito, "Panginoon, wala na akong lakas, ngunit alam kong mayroon ka. Kaya't nakakahanap ako ng lakas sa iyo. Hinahanap ko ang iyong lakas. Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan at naniniwala ako na susuportahan mo ako hanggang sa wakas." Say this now, kapatid, dahil kapag pinalakas ka sa Panginoon, walang makakatalo sa iyo. Walang bagyo ang makakasira sa iyo. Walang pagkawala ang makakasira sa iyo. Dahil ang lakas ng Diyos na nasa iyo ay higit pa sa anumang pagsubok na iyong kinakaharap. At gusto kong malaman ninyo, ang pagpapanumbalik na ito na ipinangako ng Diyos ay darating. Maaaring tumagal ito ng kaunti, maaaring mukhang malayo, ngunit habang naghihintay ka, palakasin mo ang iyong sarili sa Panginoon. Hanapin ang kanyang lakas araw-araw at makikita mo, aalagaan ka niya hanggang sa araw ng iyong tagumpay. Ang sabi ng Biblia sa mga awit, 27 kabanata, 14 na bersikulo, "Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatatag at maghintay sa Panginoon." Iyan ang utos, maghintay ng buong tapang, maghintay ng may pinalakas na puso, dahil malapit na ang iyong tagumpay, kapatid. Kapatid, kung naabot mo na ito, nais kong sabihin sa iyo, hindi ito nagkataon. Dinala ka ng Diyos dito para marinig ang mensaheng ito ngayon dahil gusto niyang gumawa ng bago sa iyong buhay. Nais niyang ibalik ang kinuha sa iyo. Gusto niyang gawing saya ang iyong mga luha. Nais niyang magbukas ng landas sa tagumpay na hindi mo inakala. At gusto kong umalis ka dito ng may katiyakan sa iyong puso. Ang iyong mga luha ay hindi permanente.
Ang iyong sakit ay may expiration date at may gagawin ng Diyos na napakadakila sa iyong buhay na masasaksihan mo ang kanyang kabutihan magpakailanman. Kaya huwag kang susuko, huwag mawala ng pag-asa, patuloy na magtiwala dahil tapat ang Diyos. Hindi siya nabigo at kung ano ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Ang sabi ng Biblia sa mga awit 30 kabanata, 11 taludtod. Iyong ginawang sayaw ang aking pagluluksa, inalis mo ang aking sako, at binihisan mo ako ng kagalakan. Yan ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid. Binabago niya ang iyong pagluluksa sa pagsasayaw. Inaalis niya ang iyong sakit at binibihisan ka ng kagalakan. At kapag nangyari ang pagbabagong iyon, magbabalik tanaw ka at magpapasalamat sa Diyos para sa bawat luha, para sa bawat mahirap na sandali, para sa bawat gabi ng dalamhati, dahil lahat ng iyon ay naghanda sa iyo para sa darating. Bago ka umalis, pumunta sa mga komento at sumulat, "Ako ay nagpapasalamat sa Diyos para sa pagpapanumbalik na darating." Ipahayag ito ng may pananampalataya dahil nakikinig ang Diyos at sasagot siya. Kung ang mensaheng ito ay nagpala sa iyong buhay, kung ito ay nagpalakas ng iyong pananampalataya, iwanan ang iyong tulad ngayon bilang isang gawa ng pasasalamat at mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification. Dahil dito, patuloy kang makakatanggap ng mga salita na magpapabago sa iyong espiritual at pinansyal na buhay. Ito ay isang puwang kung saan nagsasalita ang Diyos at hindi mo makaligtaan ang kailangan pa niyang ihayag sa iyo. Makinig ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Mayroong isang makapangyarihang panalangin na maaaring makaputol ng tanikala ng kahirapan sa iyong buhay at magbukas ng mga pintuan sa tunay na kayamanan. Ang panalangin ito ay nasa susunod na video na lalabas sa screen. I-click ngayon dahil gusto ka ng Diyos na palayain ka sa pananalapi ngayon. Huwag palampasin ang paghahayag na ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos, kapatid. At tandaan, ang iyong mga luha ay hindi permanente. Darating ang tagumpay.